Hey lovies! Welcome sa episode 2 and ang story ng karanasan or isha-share ko sa video na ito ay nangyari sa Zambales. Ito ay malapit sa Patipat Island at ito ay part at welcome na rin sa Uncanny Story series natin. My friends asked me to celebrate ang birthday ng son nila sa isang resort sa Zambales. Malapit nga ito sa Patipat Island. So, 3 days and 2 nights stay daw doon. Yun ang sabi nila. And of course, as ninang, I wouldn't miss ang invitation at makasama sa birthday celebration ng aking inaanak. So, I said yes and definitely I'll join. The day comes to June 11 ng alis namin. At ang call time was around 4 a.m. Since approximately at 5-6 hours drive from Manila to the said resort in Zambales. During that day, ang alis ay maayos ang weather. Nag-stop over pa nga kami to grab some coffee Because alam nyo na, coffee is life. So, till nasa SCTEX na kami and noticed na parang ang dark ng skies and about to rain. But that didn't stop us. Tumuloy pa din kami. Kasabay pala namin yung mga nag-Ironman race noong time na yon. By the way to mention, kami pala dun sa car ay ang birthday celebrant with the parents and of course, me. Then there's another car na friends naman ni daddy ng birthday celebrant. Susunod din yung family ni father ng inaanak ko. Dun na mismo sa destination sa resort sa Zambales. Fast forward, we arrived safe naman sa resort. And I think around lunchtime, considering na 6 hours long drive yon, means dulo din siya na part ng Zambales. So, pagdating namin, of course, nag-check-in na kami and chinek na rin namin yung place. And I can describe na yung place is not fancy as what you think. But maayos naman, mapuno at mahalaman ng vibe. Plus, iilan lang din yung mga naka-check-in sa resort. Though, the place was very big. I can say na hindi talaga siya crowded. So, nag-lunch na rin kami doon. Kahit na alam niyo yung busog na busog pa ako dahil sa dami ng food na kinain namin ng breakfast. Mga foodie peeps din kasi talaga sila Dinala na lang namin ng food yung magnanay. Kasi nga, while traveling, na-notice ko na parang may fever si birthday celebrant. Actually, nagpe-play nga kami sa car nun Nagkukwentuhan, nagkukulitan. Then, nung nakaslip siya sa akin, na-notice ko na parang nilalamig at parang mainit yung katawan niya. Kaya, nung nakarating kami sa resort, ay pinag-rest na lang namin agad si birthday celebrant para naman hindi na matuloy talaga sa fever at ma-enjoy niya yung celebration pa din ng kanyang birthday. So, iniwan na muna namin ng magmami dun sa room at kami namang ibang adults ay nag-headed na sa market to buy food and ingredients para sa lulutuin namin for dinner. So, isa sa task ko ay ipagluto din sila ng masarap na pagkain dahil nga mahilig talaga ako magluto at saka yung before business ko in line sa mga pagkain din. Fast forward again, nag-prep and cook na kami ng food for dinner. And dumating na din yung family ni daddy ng celebrant. May dala silang live chicken, yung buhay na manok. Isasampalukan daw nila as offering sa birthday ni celebrant tomorrow. Yun kasi yung tradition and beliefs nila sa religion din nila. So let's be open and respectful na rin sa ganong mga tradition. So after dinner namin, or should I say, while prepping and cooking, ayan kinokorek ko na yung sarili ko. Nag-start na kasi ako mag-chill drinking noong time na yon. Alam niyo na, it runs to my blood. Kidding aside, may karaoke din pala silang baon. Yung mga klase ng portable na video okay na nauuso na ngayong panahon na ito. Nag-start na kaming mag-chill drinking and of course, mag-happy-happy dahil nakikita namin na dumidilim-dilim na rin ang kapaligiran. Maaga kaming nag-dinner habang nagluluto. Alam niyo yung patikim-tikim so parang nabubusog ka na rin. So, syempre, may baon akong entry ko na kanta. And some didn't know na may talent din pala ako sa pagkanta. Madaming natuwa kahit yung mga naka-check-in doon, parang nakijump sila sa amin.
It's funny din na ang tagal na ko ng kaibigan tong mga ito hindi pa rin nila alam at nashook sila sa boses ko. May tinatago daw palang boses ako. Anyway, nagtataka din pala yung mga friends ko na bakit daw pag sila yung kumakanta para bang nagma-malfunction yung mic. But whenever na ako ay sobrang ayos naman daw nung mic. Ang weird, 'di ba? So, hindi na namin yun pinagtuunan ng pansin at tuluyan pa din kami sa pagkanta. Kahit na nilalaban namin yung mic dahil nga nagma-malfunction sa kanila. So, lumalim na ang gabi at nag-stop na rin kami sa pagkanta. At tamang kwentuhan na lang while nagsisession. Alam niyo yung antahimik nung atmosphere ng place at sobrang dilim. Yung ang nadidinig na lang sa paligid yung mga sea breeze at halaman. Sa sobrang tahimik, kami na lang yung nadidinig at habang nagkukwentuhan may napansin ako. Doon sa peripheral view ko, para itong nakatingin sa amin. Sakto pa nun, pumasok na rin kasi yung mga iba naming friends. Kaya kami na lang din ni Mami, ni Celebrant, ang naiwan at nagkukwentuhan habang tinutuloy yung session namin. Chill drinking session yun. So, ayun na nga, habang nakaupo kami, yung view ko ay paharap dun sa dagat at yung mami naman ni Celebrant ay nakaharap sa room namin. Magkatapat kami. Habang nagkukwentuhan, ay tila ba may nakita ako. May nakita ako na dumaan sa likuran nung mami ni Celebrant. At pagtagos nito sa likod niya, biglang nawala. Sa gulat ko, hindi ko pinahalata. At sabi ko sa sarili ko ang active na naman ng gift ko. Ano ba to? So nag-act na lang ako na para bang wala lang sa akin. Para hindi ko din siya matakot. At mamaya, bigla ko na rin siyang niyaya na pumasok dun sa room namin. Nag-agree naman siya. Kaya pagpasok namin, chinek agad namin si birthday celebrant. Mahimbing na natutulog at para bang pababa-baba din ng temp ng katawan niya. Doon ko nakuha yung chance na ikwento sa kanya yung nakita ko sa labas. Habang kinukwento ko sa kanya ay para bang may nararamdaman din daw siya sa mga oras na yun, dun sa may likuran niya. At bilang patunay, niyaya ko ulit siya. Sabi ko, tara, silip tayo sa labas. Pero sa pintuan lang tayo ha, may ipapakita ko sa'yo. Nung nasa pintuan na kami, ay tinuro ko yung pwesto kung saan ko siya nakita. Sabi ko, tingin ka lang dun sa pwesto na yun ha. At ito yung katabi ng room namin kasi din. Meron dong storage ng mga gamit siguro ng resort facility. Tapos meron ding pintuan doon. Sabi ko, tingin ka lang doon at tignan mo gagalaw yung door na yan. At eto na nga, unti-unti niya nakita na ito ay bumukas. Nagulat siya at sabi ko na lang, tara, pasok na tayo ulit. Medyo iba na yung aura nung labas eh. Sa pagpasok namin, ay pumwesto kami dun sa higaan nila. Umupo. Sa pag-upo namin, nasabi niya na nagulat siya sa pagbukas nung pintuan na yun. At tila akala mo ay may nagbukas ang pintong iyon. Alam namin na walang ibang tao at storage nga yun ng mga gamit ng resort facility. Kaya malabo nang may gumalaw na pinto. So, iniwan ko muna si mami ng celebrant at nagpa siya na rin ako mag-freshen up. Sa pagre-ready ko magligo, ay bigla nakaramdam ako ng kakaiba. At nasa loob na ako kasi ng CR ng mga oras na yun. Yung kakaibang naramdaman ko ay kasabay ng pag-flicker ng ilaw ng CR. At ako naman ay biglang napasigaw sa gulat. Napasalita ako na para bang kinuha ko yung atensyon ni mami ng celebrant. Ang sabi ko sa kanya, girl,
yung ilaw ng CR nag-flicker, dyan din ba? At ang sabi naman niya ay hindi raw. Sabi ko, nako, natutuwa ata sa akin yung si Frenny. Kaya sinabi ko at nag-decide ako agad-agad na hindi ko na lang isasara ang pintuan ng CR at tinapos ko agad ang aking pagligo. After nun, hindi na ako nakipagkwentuhan at tuluyan na rin ako natulog. Next day, it's a gloomy weather. Getting ready na mag-brunch. And after nun, ay yung family naman nung daddy ng celebrant, or should I say, lola at tito, ay nagre-ready na sila dun sa ipaprep nilang sinampalukan na chicken. But then, di kasi ako sanay na makakita i-prep yung live chicken eh. Ewan ko ba? Kaya nag-decide na kami nung partner nung friend ko na lalabas at mamimili na lang kami ng food or ingredients para sa dinner mamaya. Kailangan na rin kasi bumili ng battery para sa mic ng karaoke at mga sodas na rin na iinumin namin. Hanggang sa pagbalik ay nagre-ready pa rin sila ng food. Sumabay na rin kami sa pag-prep ng food sa dinner. Syempre, after ng ilang minuto, naisipan ko na rin magpalit ng pang swimwear para komportable gumalaw. Chinek ko na rin si birthday celebrant at tila mas okay yung kanyang pakiramdam. Though pakiramdam ko na meron pa rin siyang fever. Kaya onting laro at kulitan lang sa kanya. So eto na nga, nagready na kami at tuluyan ulit na lumabas ng kwarto para mag-start na rin mag-chill drink. Pero dun daw kami sa may pool area. At bigla naman bumuhos ang ulan. Hanggang sa inabot na kami ng gabi dun sa may pool area. At nagulat kami, ready na ang dinner. Pinakain si birthday celebrant dahil nga masama pa rin ang kanyang pakiramdam. At nag-offer din sa akin ng sinampalukan na chicken. Though, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung paano ko i-explain. Pero, out of respect, tinikman at kinain at inubos ko yung chicken. Kasi sabi nga nila, grace yun and we should be grateful and thankful dun sa inihain sa kainan. Habang kumakain, ay unti-unti din binabalot ng kadiliman ang buong lugar. After kumain, ready na mag-session. Nag-video okay ulit kami hanggang sa lumalalim ang gabi at nakakaramdam na naman ng kakaiba. Ang pwesto ko pala ay nakaharap sa room namin. Ang katabi ko, sa right side ko, is yung si mami ng celebrant. At kaharap ko naman, yung si daddy ng birthday celebrant. Yun mismo yung friend ko talaga since college. Sa right ko, nandun yung storage. Yung storage na may pintuang na gumalaw or bumukas. At this time, ay tila ba sa akin na siya nakatikin? Bigla ko nilipat yung tingin ko sa friend ko, dun sa daddy ng celebrant na katapat ko. At nagpa siya nga akong ikwento sa kanya ang naranasan ko at naranasan nung mami ni celebrant kagabi. Sabi niya, kaya pala parang iba din daw yung aura na napapansin niya. Pero hindi ko alam bakit tuwing gabi lang nag-iiba yung aura ng place. So ayun na nga, hindi lang pala akong nakakapansin, pati din yung mga kasama ko. Pero tuwing gabi lang namin nararamdaman na nag-iiba yung vibe or aura ng place. Alam nyo ba, na-connect niya pa nga yung mic ng video okay? Sabi niya, nagtataka nga daw siya kasi bago daw yung battery nung mic nung video okay, pero bakit naglolo ko? At pag ako naman daw ang gumagamit ay ito ay maayos. Hindi naman namin maipaliwanag pero sabi namin, pwede bang coincidence na lang talaga? Kaya simula na nakwento ko sa kanya yun, ay bigla itong kinausap na para bang sinabihan at pinaringgan niya na, uy, manood at makinig ka lang ha, kung ano ka man, huwag ka manggugol sa amin. Pero hindi doon nagtatapos ang mga pangyayari. Mas dito namin naramdaman na naging aggressive ang pagpaparamdam nito. Habang nagsisession kasi kami, ay nagkakantahan at nagtatawanan kami. Ganun pa din, iwas pa din yung aking mga tingin at mata
sa gawin doon. Biglang nakaramdam kami na naglaglagan na gamit dun sa part ng storage. Sigurado kami talaga na walang tao dun. Nagkagulatan at napahinto pa nga kami. Yung ginawa ng friend ko na matapang or yung daddy ni celebrant, hindi ka pwede jumoin at hanggang nood ka lang. Ngunit napadalas ang paglaglag ng kung ano-anong gamit sa gawin na iyon simula nung kinausap niya ng ganun. At para bang nakukulitan na rin kami sa pagpapapansin nito. Muli, hinayaan na lang namin. So, kumakanta na ako ng mga oras na to. At bigla na naman ako nakaramdam na para bang may dumaan sa likod ko. Ramdam ko yung spine chills talaga. Sabi ko sa mga friends ko, mukhang mapaglaro at lumalapit na siya. Alam niyo yung ginawa yung daddy ng birthday celebrant na friend ko ay bigla itong nagsalita ng bad words na may kasamang, "Hoy, bumalik ka doon, gangdong ka lang." Para bang pinapakita niya na di kami affected at natatakot. Mas mainam kasi na wag talaga magpa-affect sa mga ganung bagay. Nahinto naman siya kahit papano. Pero sa mga susunod, ay dito na ako di natuwa. Ganun pa din, nagkukwentuhan at mas minimize na yung kantahan at mga boses namin. At bigla nakaramdam ako ng hindi ko maipaliwanag na para bang hinawakan ng bandang likod ko sa banda ng buhok ko. Sa gulat ko, napasigaw at napatayo ako noon. Yung balahibo ko, nagtaasan din. Hindi ko maipaliwanag pero gulat na gulat ako na merong humawak sa akin. At dun ako nag-start na nagsalita at nagtaas ng boses na rin. Na wala namang hawakan no. Pumasok ako sa room. At nakwento ko dun sa isa pa naming friend yung naranasan ko sa labas. Sabi nga niya, "Nako friend, mukhang natutuwa talaga sa'yo si Frenny." So, after nun, nag-decide ulit ako lumabas. Kasama na this time yung friend na kakwentuhan ko sa room. Nag-usap-usap kami at naalala namin na marami kaming rock salt na nabili sa market. Bigla, pinaliguan ako na para ba akong daing na isda. Sabi nila, "Maligo ka na lang ulit." Sabi ko naman, okay lang, kesa naman hawakan niya ulit ako. Kaya bumalik ako sa pagkakaupo at nasabi ko nga na mamaya din ay maglalagay ako ng asin sa may window at sa may door. Lalo na dun sa may window na tabi nung birthday celebrant. Kasi nga nilalagnat ang bata at mahirap na baka ito pa ay mapagkatuwaan. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan at session at maya't maya din ang pagsaboy nila sa akin ng asin, pati sa likuran ko. Para lang maintindihan niyo po na meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala na ang asin ay symbolize and helps to cleanse negativities. And syempre, sinasamahan ko na din ang prayers sa faith ko. Ulit, bilang respect sa mga beliefs, paniniwala at religion ng lahat. Next day, ito na yung last day namin sa lugar na to at ito na rin yung araw para mag-check out at umuwi na kami. So nag-ready na din kami at tuluyan na umalis. Sa pag-alis namin ay tila ba kinausap ko ang paligid na huwag itong sa amin sumama. Si birthday celebrant ay masama pa din ang pakiramdam na akin ding ipinag-alala kaya isinama ko rin ito sa aking pagdadasal. Kasama na doon ang pag-uwi namin ng safe sa Manila. Pagka-uwi naman namin ng Manila ay agad-agad naman itong gumaling. Parang nawala yung kanyang lagnat. Sa totoo lang, palaisipan sa akin yung humawak sa akin at naramdaman ko sa resort na iyon. Pero isa sa mga bagay na sigurado ako, alam kong entity siya sa lugar na iyon at hindi isang ghost, kundi isang elemento. Dito po nagtatapos ang aking karanasan sa kwento ko sa isang resort sa Zambales.
Sana din ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. At kung nandito ka pa, huwag mo kalimutan sana na i-like and subscribe ang YouTube channel, Hey Lovies. And might as well, ikwento nyo rin sa akin ang inyong mga karanasan. At masaya kong ibabahagi sa channel na ito. Salamat again, Lovies!